warrant of arrest sa kaibigan ng Amerika at ni Donald Trump, yung Israel, di ba? Inisyuhan nila si Netanyahu ng warrant of arrest. Sa galit po ni Donald Trump, pinarusahan niya yung ICC. No? Kasi pati mga non-member countries katulad ng Israel at saka na US gustong mangialam nitong ICC. Kaya nga umalis na yung Hungary. Hindi na po nakataste yung Hungary. Sabi po ng Hungary, nagugutom na kami. Biro lang po, biro lang. Sabi po ng Hungary, ay hindi na to korte na para sa di ba? Ang ICC ay naging political court na. Hindi na po yung korte na talagang nagpo-provide po ng hustisya o international justice. Kung hindi, ito po ay political court na. So yung mga nagsisip-sip, mga bansang gustong manikil ng political beliefs, yun po yung kanilang mga inaatorga. Okay. Sa madaling salita, isa po sa binigay na issue ni Donald Trump, bukod po dun sa pagpaparusa, freeze yung asset ng ICC. Lahat ng asset ng ICC ay freeze. Nagsabi rin po si Donald Trump, winarningan niya po lahat ng makikipagtulungan sa ICC para makialam o manghuli ng mga may warrant of arrest sa mga bansang hindi nakasapi ay mananagot sa US sa pamamagitan po ng pagpe-freeze ng asset. Ngayon, yung iba sinasabi, US lang naman yan. Ano naman kung i-freeze nyo? Kung di wag lang pupunta, hindi po ganun kadali yun. Alam nyo po, marami pong US company, ang global po yung mga bangko, halimbawa mga bangko, na global po. Pati po yung mga global bank na nag-ooperate sa US, kasama po silang dapat tumalima sa freeze order. Alam niyo yun? Pag sinabi na US, halimbawa, ikaw hindi ka US bank, pero may operasyon ka sa US, dapat kang sumunod. Kasi kung hindi, alam niyo naman si Donald Trump, tinototoo niya No? Yung tariff po, kaaway niya na buong mundo ngayon sa pagtatarif. Pero tinotoo niya. O kaya bagsak ang mga stock market ng buong mundo. Dahil kay Donald Trump. Tinotoo niya O ngayon, ang gusto ni Bato, etong may-ari ng jet, na nakipagtulungan para ipadakip si Tatay Digong na mula po sa mga alyado na hindi kasapi, kaalyado tayo na US na hindi kasapi ng ICC. Kaya pasok na pasok sa banga yung sinasabi ni Donald Trump na dapat parusahan yung makikipagtulungan na individual. O yan, nakipagtulungan kayo, yung may-ari ng jet, sino ka man, dapat parusahan ka ng United States of America kasi yan po ay executive order. Ang executive order po, parang in absence po ng actual na law, katumbas po yan ng batas. Hanggat hindi po yan binabawi yung executive order, ano po yan, pagkakaiba ng executive order sa batas, mas madali pong bawiin yung executive order. Isang presidente lang po ang bumawi niyan, tapos mismong yung presidente. Samantalang pagbatas po, hindi ka basta-basta magre-repeal ng law. Dadaan uli sa Congress yan na yun po yung pagkakaiba. Pero yung effect po ng executive order, parang batas po yan. Okay? So, ibig sabihin, ngayon po,
yung sinasabi ni Bato, may umiiral pong executive order dyan, pwede po talagang gawin yan ng Senado ng Pilipinas. Pero ano po ang masasabi dyan ni Auntie Claire? Makinig po tayo kung gaano po. O nung tinanong po si Auntie Claire, ano po masasabi nyo dito sa sinasabi ni Bato na pwedeng gamitin, ibigay kay Donald Trump? Donald Trump yung ano. Naku, sandamakmak, nagbasa po si Auntie Claire. Ito po ang sinasabi na executive order, etc., etc. Ito po ang mga miyembro. Sa haba po ng sinabi ni Auntie Claire, napatunayan niya na miyembro tayo ng sinasabi ni Donald Trump na mga non-NATO member na pero alyado ng US. So kabilang talaga tayo sa alyado ng US, di ba? Okay, ito po ang palusot ni Auntie Claire kung bakit hindi daw po pwede na ibigay ng Senate kay Donald Trump, President Trump, yung mga kanilang investigasyon. Pakinggan natin ng konti para kayo rin malito, hindi lang ako. Hindi lang po natin ang paragraph 7, lumalabas po dito na the term non-NATO ally means a country that has been so designated in accordance with Section 517 of the Foreign Assistance Act of 1961. So nakita po rin natin na ang bansang Pilipinas ay tinuring at na-designate po na major non-NATO ally. Oh, malinaw po ah. Oh, mahaba po yung binasa niya, hindi ko na po pinarinig sa inyo. Pero sa summary niya po, napatunayan natin na tayo po ay major non-NATO ally. So kasama po tayo dito sa executive order. Tuloy natin. Lumalabas po na party po tayo sa nababanggit po na executive order. Pero maliwanag din po sa sinabing executive order na dito po sa bandang, sa akin po ay page 9. Okay? And I quote, the United States remains committed to accountability and to the peaceful cultivation of international order, but the ICC and the parties to the Rome Statute must respect the decisions of the United States and other countries not to subject their personnel to the ICC's jurisdiction, consistent with the respective sovereign prerogatives. So, ibig sabihin po nito ay ginagalang din naman po ng bansang Amerika. Mali po siya ng pang-intindi. Ang sinasabi po ng Amerika, igalang ninyo, ICC, dapat nyong igalang yung US, ha? Dapat nyong igalang yung desisyon ng US at saka ng mga non-member ng OIC, igalang ninyo yung kanilang prerogative. Pero iba po pang intindi ni Auntie Claire. Tuloy po natin. Pamamagitan ng executive order na ito, kung ano man po ang prerogatibo or prerogatives ng bansa na miyembro po, no, ng ally, na tinatawag na ally ng US. So, kung naging ano man ang naging prerogative, no, prerogative ng bansa natin, ito naman din po ay igagalang ng bansang US. Regarding po dun sa sinabi ni Senator Bato, the EO that was signed by US President last February 6 imposing sanction dun sa mga ari-arian. Kasi ang parang gusto po ni Senator Bato na kung sino daw po yung may-ari ng chartered plane na ginamit, kung may ari-arian man daw sa US is mapanagot. Kaya nga po, yung reporter na nagtatanong, ayaw niyang, kasi ang ginawa ni Auntie Claire, sinagot ng napakaraming prerogative. Inulit lang nung nagtatanong. Sagutin mo, kulang na lang sabihin, sagutin mo tong tanong ko, eto lang ang tanong ko sa iyo eh. Ang tinatanong ko lang sa iyo, anong masasabi mo galing dyan sa EO na ipahuhold, ipape-praise ni Donald Trump yung mga nakipagtulungan sa ICC. Yun lang naman kasi. Sabi ni Donald Trump, lahat na makikipagtulungan sa ICC,
na hindi naman miyembro o laban sa mga hindi miyembro, tayo yun, hindi tayo miyembro, paparusahan namin. Inulit lang uli. Ayaw ko makinig dyan sa mga pampapalabo mo. Yun yung gustong palabasin ng reporter. O, eto na po ang sagot ni Auntie Claire. Kaya ako po binasa itong provision na ito at nilalaman ng executive order kasi ginagalang po ng bansang US kung ano yung prerogative ng bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, Kita nyo spokesperson ka ba na US? Ininterpret niya po, sa madaling salita, ang sinasabi po ni Auntie Claire, ini-interpret niya ayon sa kanya na hindi po papatulan ng US kung ano man yung pagsusumbong ni Ronald Bato de la Rosa. Simple lang po yan. Yung batas po yung executive order po ni Donald Trump, ininterpret ni Auntie Claire para pumabor sa kanya. Sa kanyang pananaw. Ano po yung pananaw ni Auntie Claire? Aba, hindi kayo pwedeng magsumbong kay Donald Trump. Ako po, sa akin pong humble na pananaw, pwede. Kaya yung naiisip po ni Bato at saka ni Amy, pwede nyo dalhin yan bilang patunay na may nakipagtulungan sa ICC. Simple lang po yan eh. Pag si Claire po, nakikita nyo po yung pagkakaiba. Iba po yung mga nagpapaliwanag para manlabo at iba po yung nagpapaliwanag para manlinaw ng mga issue. Ako po, pinasisimple ko lang po, hindi po ako abogado. No? Hindi po ako abogado. Pero ang gusto ko po, malinaw po ang issue. Ang issue po, may executive order si Donald Trump. Winawarningan niya. Huwag kayong kakampi sa ICC, lalo na kung may ipahuhuli na mga kaalyado namin na hindi miyembro ng ICC. Lahat ng makikipagtulungan, paparusahan namin. Yun yung sinasabi ng executive order. Kalimutan nyo na yung prerogative na yan. Pasimplihin lang natin. So, ang sabi ni Bato, isusumbong namin sa inyo yung may-ari ng jet, nakipagtulungan siya. Kaya na kay Donald Trump na po, kung susundin niya yung sarili niyang executive order, hindi po kay Claire yan. Nako, hindi ka spokes ni Donald Trump. Hanggang kay BBM ka lang. Kung ano man sabihin mo, hindi yan uubra kay Donald. Interpretasyon mo, mali-mali naman ang prerogative. Nakipagtulungan kayo sa ICC, sinasabi mo, hindi tayo nakikipagtulungan. O ngayon, sasabihin, ano prerogative? Hindi naman pala, hindi ka pala nakipagtulungan. Bakit nakakulong sa ICC si Tatay Digong? Ay, hindi kasi kami ay nakipagtulungan dito sa Interpol. Yung Interpol ang nakipagtulungan sa ICC. Pinaiikot yung mga tao eh. Nakipagtulungan tayo sa ICC. Tapos, kaya nakakulong si Tatay Digong dun. Sino po nagsabi niyan? Yung ICC spokesperson. At lahat ng tao maliban kay BBM at si Claire, kay Claire, hindi bobo ang mga Pilipino. Auntie Claire.